Ayan, so magandang hapon muli. Ito po ninyong lingkod, si Gaspar Latam, na kung saan tayo naman po ay muling magkakaroon ng programa ngayon, hinggil pa rin po dito sa ating Southern Maritime Police na kasalukuyan po ay kasama rin po natin ito pong si Police Patrolman Carl Siralda ng PNP Maritime Group. Ayan, na kung saan ang pag-uusapan po natin dito, hindi na po doon sa usapin ng fluvial domain o coastal areas ng lugar diyan po sa lugar ng Muntinlupa, maging sa lugar po ng Taguig. Pag-usapan po natin kung ano po ba ang ibang function po, duties and responsibilities po ng ating mga miyembro ng maritime group naman, ng maritime police, na ako nga pagkakaalam ko sabi ko sila po ay palagi lang nasa baybayin ng dagat. Hindi po pala ganon. Opo, dahil sa kasalukuyan, nalaman po pala natin na ito pong mga maritime police naman ay may iba-iba po pala silang unit. Opo, actually, ang pag-uusapan po natin sa pamagitan po nitong si Patrolman Siralde, tungkol po doon sa ating mga miyembro ng maritime na na-assign po doon sa iba't ibang lugar, katulad po noong sa barko, ganun din po doon sa mga pier natin, Opo, na kung saan yung po pala ay mayroon din po sila doon. Ngayon, pag-uusapan po natin dahil noong nakarang araw ay tila nagkaroon po pala ng paglilipat ng ating mga tinatawag na person with this deprived of liberty or yung PDL, na kung saan sila po from Bucor of dito po sa National Bureau of Correction, sila po ay ililipat po doon sa tinatawag na Davao Prison Farm, Opo, na kung saan doon po sila ililipat dahil nga po sa karamihan daw po sa kanila ay mga taga roon sa lugar ng Mindanao. Opo, so naging maganda po ito dahil para sa akin po, para sa ating mga kababayan, interesado po ako sa issue na to dahil yung pong ating mga kababayan na nagkasala na pansamantalang sila po ay nakakulong, ay nagkakaroon po sila ng pag-asa ng pagbabago sa pamagitan po ng magandang trato sa kanila. Opo. Sir, kung okay lang po sa inyo, hingi po ako ng update tungkol po doon sa kaganapan na kung saan kasama po kayo doon sa nagatid from Bureau of Correction papunta po dyan sa ating pier naman, dyan po sa Maynila. Magandang tanghali po, Sir Gaspar, at gayon din po sa lahat ng tagapakinig ng inyong programa. Bigyan nyo na rin po ako ng chance para batiin ang aking butihin na director po ng PNP Maritime Group na si Police Brigadier General Romaldo G. Baiting, ang aming butihing Regional Chief ng Regional Maritime Unit National Capital Region na si Police Colonel Romel L. Javier, ang aming OIC Station Chief ng Southern Maritime Station na si Police Captain Dandy Ferriol, sir, at ang aming butihin at makisig na team leader, commander na si Police Executive Master Sergeant Benito Lozano Jr. Sir, magandang hapon po. Yes, sir. Kung okay lang po sa inyo, hingi po ako ng konting kwento tungkol Yes, po sa iyong ginampanan tungkulin na kung saan ang ating mga kababayan na mula po dyan sa Bureau of Correction, dyan po sa Muntinlupa, ay isa po kayo sa nag-escort papunta po rito sa pier na kung saan sila po ay ililipat sa lugar ng Davao. Yes po. Bali nung November 6 po, nagkaroon po ng request from Bureau of Correction sa pangunguna po ni Chief Superintendent Libita na humingi po sila ng request security sa PNP Maritime Group para i-transfer po ang 500 na katao or yung person deprived of liberty from Muntinlupa bound for Davao through land po. Yan po, kami po magiging security po nila hanggang makarating po sila ng pier. Hanggang doon lang po ang namin, sir. Opo, so mula po dyan sa Bureau of Correction, kasama po kayo. Roland naman, mula po rito sa Muntinlupa, papunta sa lugar ng Muntinlupa. Opo, kung okay lang sir sa inyo, more or less, ilan po ang inyo pong iniskortan?
base po sa information na binigay po sa amin, nasa 500 personnel po or PDL po together with 150 personnel ng Bucor po ang aming inescortan from Bureau of Correction, New Bilibid Prison, Muntinlupa to North Harbor, Manila po. Ayan, so sa North Harbor. So maliban po sa kanila, bali lumalabas doon, yung pong mga miyembro ng National Bureau of National Bilibid Prison naman, yung pong mga jail warden doon, opo, so sila po yung mga priority talaga na nagbabantay doon po sa mga PDL sa loob po ng mga bus, ano? Opo. Na kung saan ito naman po ay nasa loob sila. So ang maganda po rito at nakarating po sila doon sa North Harbor na maganda po at walang naganap na hindi ka nais-nais. Opo. Opo, so maliban po sa doon po sa mga jail sa Bureau of Correction, yung po mga warden doon, so kayo po ay additional. Apo. At kaya po kayo hiningian din ng escort o manpower dahil kayo po pala ay bahagi nung bahagi nung paglilipat dahil sila po ay sasakay ng barko. Opo. Mula po rito po sa North Harbor patungo po doon sa Davao. Opo. Opo, na kung saan dito po sa pier mayroon pong maritime police Meron din po. at doon po sa loob ng barko mismo mayroon din po palang maritime police. Opo, tama po. So maganda po yung naging outcome. Total ngayon po ay November 6 nyo po nilipat at ngayon po ay November 11. So ang maganda dahil tila wala pong bulilyaso yung kanilang paglilipat. Awa ng Diyos po ay wala pong nangyaring hindi maganda o kanais-nais, naging matagumpay po ang paglipat. Dahil na rin po ito sa tulong ng ibang friendly forces po natin. Banggitin ko na rin po sila, sir. Sa tulong po ng 3rd Special Operation Unit ng PNP Maritime Group din po na base sa Donggalo, Parañaque. Kasama din po ang PNP Local Police ng Muntinlupa at ng kanilang SWAT team. At kasama din po ang SWAT team ng Bucor po o ng New Bilibid Prison po. Sa tulong po nila naging matagumpay po ang pag-transfer po from Muntinlupa to North Harbor. Opo, so maganda po, good job yun dahil batid po natin. Ito naman pong National Bilibid Prison dito po sa Muntinlupa. Ang pagkakalam po kasi natin dyan, una, napakarami na pong preso, overcrowded na rin po dyan, halos over number na rin po yung lugar. Kaya po ang ginawa po ng ating BGMP, Bureau of Jail Management and Penology, ito pong BGMP, yung pong mga malalapit doon po sa lugar ng Mindanao, yung po mga taga roon sa lugar ng bahagi ng Mindanao. So yung po mga PDL na nandito po sa Muntinlupa, inilipat po roon. Dahil ang una, ang pinaka-main purpose, kung sila po ay nandito po sa Metro Manila, kapag yung mga kamag-anak niyan, kung tutusin, malayo, sa pamasahe pa lang, maaaring magdalawang isip na para sila dumadaw sa kanilang mga mahal sa buhay. Tama po. Opo, samantalang kapag sila po ay nandoon na mismo sa Davao o kaya dyan sa lugar ng Mindanao, so yung pong kanilang mga mahal sa buhay, every now and then, pwede po silang dumalaw. Tama po. Opo, pangalawa, kapag ang pamilya po kasi, halimbawa, ang isang PDL o yung isang nagkasala, every now and then, nakakausap nila ang kanilang mahal sa buhay, sabihin po natin na yung lungkot, di ba? Yung lungkot na yun, mawawala po yun at siyempre nanaisin nila na maging matino doon po sa loob ng kanilang kulungan o kaya doon po sa kanilang kinalalagyan, siyempre dahil gusto nila makapiling ang kanilang pamilya. Tama po. Opo, kaya po yung pong ating mga kasama na mula po sa Maritime Group, kaya sila po ay naging bahagi ng paglilipat mula po dito sa National Bilibid Prison papunta po ng North Harbor. Opo, so batid po natin yung pong ating mga kaibigan yung pong ating mga kasama dyan po sa Mindanao, yung pong ating mga kaibigan sa pamamahayag,
So yun po ang maganda po rito dahil ang ating gobyerno sa kasalukuyan ay hinahanapan po nila ng paraan kung paano po mabawasan ang mga PDL diyan po sa National Bilibid Prison. Dahil pagkakalam ko nga po ito, mayroon din pong dinadala sa lugar ng Palawan o kaya sa lugar ng Mindoro o kaya yung may bagong inaayos ngayon na tila dyan sa lugar ng Nueva Ecija. Dahil ito po kasing National Bilibid Prison, every now and then, nakikita po natin na palagi po natin napapanood sa mga malalaking media outlet na every now and then nagkakaroon ng riot, every now and then maraming mga illegal na kontrabando ang nandiyan dyan sa loob na nakakalusot dahil nga po sa talagang maituturing natin na tila crowded na po ang lugar. So kaya po yung pong ginampanan ng ating kasama naman sa kasalukuyan na ito pong si Police Corporal sa Carl Siraldi naman, siya po ay naging bahagi noon. Sir, wala po ba kayong balak na bukas pangalawa punta rin po kayo bilang kasama nung seafarer ba? Bali, may chance din naman po kami may rotation po kami kung tinatawag, sir. Pwede po kaming ma-assign doon. Pero sa ngayon po, dito po ako assign sa Muntinlupa Maritime Law Enforcement Team. Opo, sir, diyan po sa Muntinlupa, batid natin kanina, may nakausap po natin ang inyong kasamahan. Diyan po sa Maritime, sir. Kung okay lang po sa inyo, ilang taon na po kayo diyan sa nasabing EOR naman? Nag-umpisa lang po ako nung December 21, sir. Bali, mag-iisang taon pa lang po sa December. Opo, so pero mula pa nang kayo po ay maging alagad ng batas, nagsimula po talaga sa Maritime? Apo, dito po ako nag-umpisa sa Maritime Group po, PNP Maritime Group. Ayan, so yung po mga Maritime Group, kahit pa paano, sir, marunong po kayong lumangon? Kahit yung hindi po marunong, natututo po pagdating po sa training na po. So Pinag-aaralan po. Ibig sabihin, sir, ito po mga Maritime Police, kahit pa paano, siyempre, sila po ay nagtitraining naman sa dagat, lalong-lalo na yung paglalangoy kasi every now and then nagro-routine po kayo sa gitna ng dagat o kaya siyempre nasa kayo, kailangan talagang kung okay lang sa inyo, sir, kumusta naman yung training pagdating sa Maritime? Pagdating po sa training, basta sama-sama po kami magka-classmate, basta sama-sama po kami, nakakaya naman po kahit mahirap, pero kinakaya po dahil andyan po yung mga kasamahan namin na nagpapalakas ng loob sa amin pag nangihina, nalulungkot, andyan po yung at magagaling po ang aming mga instructor, magaling po sila mag-motivate, sapat po ang kanilang kaalaman para ibahagi sa amin yung mga meron sila. Yun po ang maganda, no? Opo, total sir, paminsan-minsan lang po tayo nagkita. Kami nga po mabuti at kayo po ay nagpaunlak sa aming imbitasyon dito po sa aming studio naman sa Paranaque Net Radio Worldwide, sir. Kung okay lang po sa inyo, sir, nasaan po yung pamilya ngayon? Laki po talaga ako ng Pangasinan, sir. Ang aking pamilya po ay parents po is pumanaw na po at mga kasama ko na po ay mga kapatid ko. Ako po ay single po sa kasalukuyan. Aba, talaga. Akala ko, sir, maganda po pala dahil ang kasamahan po natin yung binatang-binata talagang so doon po sa mga ating mga kaibigan na naghahanap na available po ang ating kaibigan na ito pong si Siraldi naman. Malaking bagay po ito dahil siyempre natural doon po sa ating mga kaibigan na ito po kaya, sir, natanong ko po ito sa inyo, sir, kasi siyempre, sir, kailangan po natin ng kunting break, pagkatapos doon po sa ating mga kaibigan na kapwa natin sabi nga po, yung mga men in uniform, marami po sa atin na talagang ang trabaho po nila, karamihan na 24/7 na tuloy-tuloy, pagkatapos lalo na, sir, sa yung may mga sakuna, yung may mga activities, katulad, sir, nung nakaraan na barangay at sangguniang kabataan eleksyon, pagkatapos dumating pa po yung sinundan pa po nung undas. Karamihan, sir, sa inyo tila walang DO. Nung panahon po na nabanggit ninyo, sir, totoo po na talaga pong halos wala po kaming day off dahil
priority po ng PNP, lalo na po ng Maritime Group, ang seguridad sa nasasakupan po namin. Opo, kasi sir, yung kaibigan natin dito sa lugar ng Las Piñas, Parañaque at Pasay, yung pong mga nasa dyan pong maritime, sir, sila po ay nag-duty rin po sa sementeryo. Kayo po ba, sir, nagkaroon din po ng duty during the ondas? Opo, sa katunayan po, kami po ay na-assign sa Buli Cemetery, sa Muntinlupa rin po. Dyan po sa lugar ng soldiers ba yan? Opo, parang dahil yun nga po na ang ating mga maritime police ay kasama po sila doon sa ating mga men in uniform na every now and then, kung may mga holiday, kung may mga kaganapan sa kanilang kanya-kanilang lugar, kasama po sila na tumutulong. Opo, so hindi lang talaga sila totally designated sa, sabihin natin dyan sa baybaying dagat o so lahat ng ordinary yung mga kapwa nyo kapulisan, lalo na po yung Philippine National Police, bahagi po kayo ng organisasyon na yan na kung sakaling nagkakaroon ng problema, automatic kung kayo po ay natatawag o kaya tumutulong. Totoo po yun. Okay. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, ngayon po ay November 11, 2023. Iyon po mga kaibigan po natin dito sa National Capital Region. Iyon po mga kasama po natin sa Unified Force Multipliers na sa kasalukuyan nasa online. And of course naman ang ating po mga kaibigan dito po sa Values for Mission Spiritual Transformation Incorporated, maging dito po sa ating lokal na pamalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ng ating butihing Mayor Eric Olivares. Nasa kasalukuyan po, namimigay po ang lungsod ng Parañaque noon tinatawag na e-bike, yung pong service po doon po sa iba't ibang HOA organisasyon, yung pong Homeowners Association dito po sa lungsod ng Parañaque, ay tuloy-tuloy po silang namimigay nung binabanggit na e-trike, na kung saan ito po ay nagiging service o service po ng homeowners para doon po sa kanilang mga miyembro kung may mga pangangailangan. Ito po ay malaking bagay. Diyan po sa lugar ng San Isidro, diyan po sa pamumuno po ni Kapitan Noel Haplos, regards ko po kayo. Ganun din po ang ating mga kasama na nasa online, na sa kasalukuyan po ay nagko-cover diyan po sa distribution ng tinatawag na sasakyan naman diyan po sa lugar ng San Isidro. At ganun din po pala, regards po natin ang ating mga kasama sa Parañaque Net Radio Worldwide, yung pong ating mga broadcaster, reporter, correspondent, maging ito pong ating mga monitoring officer na sa darating pong November 18, 2023 ay isi-celebrate po natin ito pong tinatawag na 5th anniversary ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ganun din po ang ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Baguio sa panguna po ng ating President ng Philippine Online Broadcaster Association or PUBA, na ito pong si Mr. Errol Consol Tadakami. Sir, magandang hapon po sa inyo. And of course, ito pong ating kaibigan diyan po sa lugar ng Pampanga, na ito pong si Mr. Welber Pasion, na kung saan siya po ay nagpalaot sa usapin ng politika noong nakaraan barangay at sangguniang kabataan election, but unfortunately, hindi po siya nagwagi. At ganoon din po ang ating mga kaibigan diyan po sa lugar ng Cavite, Laguna, Batangas, maging dito po sa lugar ng Muntinlupa, iyon pong Ratsada News. Regards ko po kayo. Ganoon din po ang ating kaibigan diyan po sa lugar ng Quezon, diyan po sa lugar ng Chaong, Quezon, and of course diyan po sa lugar ng Region 5. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, so kasalukuyan po, nakasama po natin ito pong mga makikisig na galing po sa Southern Maritime Police, na kung saan sa ngayon po ay hihingyan po natin ng panawagan doon po sa kanyang area of responsibility, sir. Andito lang po ang PNP Maritime Group, lalo po ang aming team na nasa Muntinlupa po. Kung meron man pong kayang maitulong ang aming team, huwag po kayong mahiya o lumapit sa amin. At handa po kaming tulungan kayo. Ayan, so maraming salamat. At inuulit po natin, ang Maritime Police po ay bahagi po ng Philippine National Police. Tama po. Opo, na kung saan sila po ay talagang kasama po natin sa usapin ng peace and order, sa usapin ng kapayapaan. Kasama po natin ang Maritime Police, lalong-lalo na po
galing dito sa Southern Maritime Police dito po sa lugar ng Muntinlupa at Taguig. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye. Maraming salamat po, sir.